Pag-aaralan po natin itong Ang Landas ng Dugo, pagsubaybay sa mga Kristiyano sa buong mga siglo o ang kasaysayan ng mga iglesia ng mga Baptist mula sa panahon ni Kristo, ang kanilang tagapagtatag hanggang sa araw na ito. Ang munting aklat na ito ay inilathala upang ipakilala ang kasaysayan na hindi gaanong kilala ng mga tapat na saksi ng Panginoong Hesus na bilang mga kasapi ng iglesyang itinatag ni Hesus ay nagsipagtagumpay kay Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo. At hindi nila inibig ang kanilang mga buhay hanggang sa kamatayan. Apokalipsis 12:11. Ikinagagalak kong makarinig mula sa inyo at naway hilingin ko ang inyong tulong sa pagpapalaganap ng mga mensaheng ito sa ating mga kabataan at iba pa. Sabihin ninyo sa kanila ang mga kamangha-manghang katotohanan ng kasaysayan na ibinunyag sa aklat na ito. Himukin silang umorder nito. Napakainam kung ito'y pag-aralan bilang mga klase sa BTU, WMU at iba pang mga organisasyon. Ito'y pambungad ni Clarence Walker. Si Dr. J.M. Carroll, ang may akda ng aklat na ito, ay ipinanganak sa estado ng Arkansas noong Enero 8, 1858 at namatay sa Texas noong Enero 10, 1931. Ang kanyang ama, isang mangangaral na Baptist, ay lumipat sa Texas noong si kapatid na Carol ay 6 na taong gulang pa lamang. Doon siya naligtas, binautismuhan at inorden bilang ministro ng Ebanghelyo. Si Dr. Carol ay hindi lamang naging isang pinuno sa hanay ng mga Baptist sa Texas, kundi isang natatanging figura sa hanay ng mga Southern Baptist at maging sa buong mundo. Ilang taon na ang nakalipas, dumating siya sa aming iglesia at ipinangaral ang mga mensaheng nakapaloob sa aklat na ito. Noon ako'y labis na naging interesado sa mga pag-aaral ni kapatid na Carol. Ako man ay gumawa ng espesyal na pananaliksik sa kasaysayan ng iglesia upang matuklasan kung alin ang pinakamatandang iglesia at higit na katulad ng mga iglesyang inilarawan sa Bagong Tipan. Dumalo rin si Dr. J.W. Porter sa mga lektura. Siya ay labis na humanga at sinabi kay kapatid na Carol na kung kanyang isusulat ang mga mensaheng iyon, siya ang maglilimbag sa aklat. Isinulat ni Dr. Carol ang mga lektura at ibinigay kay Dr. Porter ang karapatan upang ilathala ito kasama ng chart na malinaw na naglalarawan ng kasaysayan. Gayunman, pumanaw si Dr. Carol bago mailabas ang aklat sa palimbagan, ngunit si Dr. Porter ang naglathala nito at ang buong edisyon ay kaagad na naubos. Ngayon sa biyaya ng Diyos, may pakita natin ang ika-66 na edisyon na may 20,000 kopya. Nais kong hilingin sa lahat na
magbabasa at mag-aaral ng mga pahinang ito na makiisa sa akin sa panalangin at paggawa upang mas maraming tao pa ang makarinig nito, upang maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagkikisama sa hiwaga ng buhat pa sa simula ng sanlibutan ay ikinubli sa Diyos na lumalang ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang ngayoy maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan. Efeso 3:9-10, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pamunuan at mga kapangyarihan sa kasangkalangitan ang masaganang karunungan ng Diyos. Sa kanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Amen. Efeso 3:9-10 and 21. Napakaganda pakinggan kung paano ikinuwento ni Dr. Carol kung paano siya ay naging interesado sa kasaysayan ng iba't ibang denominasyon, lalong-lalo na ang kanilang pinagmulan. Isinulat niya ang aklat na ito matapos ang edad na 70. Ngunit sinabi niya, ako'y naligtas sa Diyos nung ako'y bata pa lamang. Nakita ko ang napakaraming denominasyon at aking inisip kung alin ang iglesyang itinatag ng Panginoong Hesus. Kahit nung siya'y kabataan pa, dama na niya sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng kasulatan at kasaysayan, ay matutuklasan niya ang iglesia na pinakamatanda at pinakahalintulad sa mga iglesyang inilarawan sa Bagong Tipan. Ang kanyang pananaliksik para sa katotohanan ay nagdala sa kanya sa iba't ibang lugar at nagbigay daan upang makalikom siya ng isa sa pinakadakilang aklatan hinggil sa kasaysayan ng iglesia. Ang aklatang ito ay kanyang iniwan pagkamatay niya sa Southwestern Baptist Seminary, Fort Worth, Texas. Nawala na ang lahat ng detalye, nawala na ang kanilang mga pangalan, halos ang mga pangyayari ay tila hindi karapat-dapat banggitin. Para sa kanila, walang Europa na nabahala, walang korte na nagluksa, walang puso ng Papa ang nanginig sa galit. Sa kanilang kamatayan, ang sanlibutan ay tumingin lamang ng walang malasakit, walang pakialam, o kaya na may nagalak. Gayunman, dito mula sa 25 mahihirap na lalaki at babae at natagpuan ang 14 na sa kabila ng banta ng pagpaparusa sa apoy o matinding pagpapahirap, ay hindi matuksong sabihing sila'y naniwala sa hindi naman nila pinaniniwalaan. Walang salitang papuri ang kasaysayan para sa kanila. Gayunman, hindi rin naman nasayang ang kanilang dugo. Maaring ang kanilang buhay ay naging kasing walang kapuluhan ng buhay ng marami sa atin. Ngunit sa kanilang kamatayan ay nakatulong sila upang mabayaran ang halaga ng kalayaan ng Inglaterra. Gayon din sa mga sinulat ng kanilang mga kaaway, pati na rin ng kanilang mga kaibigan. Nadiskubre ni Dr. Carol na ang kanilang kasaysayan at
ang kanilang wakas sa kasaysayan ay tunay na nabalot ng dugo. Sabi nga ni Cardinal Hosios Katoliko, 1524, Pangulo ng Konseho ng Trent, kung hindi lamang pinahirapan ng labis at pinatay ng tabak ang mga Baptist sa nakalipas na 1200 taon, sila sana ngayon ay mas marami pa kaysa lahat ng mga reformista. Ito ay matagpuan sa Hosius Letters, Apud Opera, page 112 and 113. Ang 12 taon ay tumutukoy sa mga taon bago ang Reformasyon, kung saan walang awang inusig ng Roma ang mga Baptist sa pinakamalupit na paraan na mas may isip. Sabi nga ni Sir Isaac Newton, ang mga Baptist ang tanging pangkat ng mga Kristiyano na hindi kailanman nakisama sa Roma. Isang historian na ang pangalan ay Mosheim, isang Luterano o Lutheran. Sabi niya, bago pa man bitaw sina Luther at Calvin, may mga tao na sa halos lahat ng bansa ng Europa na mahigit na kumakapit sa mga prinsipyo ng mga makabagong Dutch Baptist. Ayon po sa Edinburgh Cyclopedia Presbyterian, malamang ay napansin na ng ating mga mambabasa na ang mga Baptist ay sila rin parehong sekta ng mga Kristiyano na dating tinukoy bilang mga Anabaptist. Tunay nga ito ang tila naging pangunahing prinsipyo nila mula pa sa panahon ni Tertullian hanggang sa kasalukuyan. Si Tertullian ay ipinanganak 50 taon lamang matapos ang kamatayan ni Apostol Juan. Ang mga Baptist ay hindi naniniwala sa apostolic succession. Ang tungkulin ng mga apostol ay nagwakas sa kanilang kamatayan. Sa kanyang mga iglesia niya ipinangako ang tuloy-tuloy na pag-iral mula ng kanyang itatag ang una sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ipinangako niya sa Matthew 16:18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At nang kanyang ibinigay ang dakilang komisyon na nagsabi kung ano ang gagawin ng kanyang mga iglesia, ipinangako niya sa Matthew 28:20, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan lang po ang ating pag-aaral ngayon, at sa susunod po ay patuloy natin.